Magandang gabi mga kaibigan. May breaking news tayo. Ayon sa pinakabagong datos mula sa mga siyentipiko, syempre mga lokal natin, napag-alaman na mayroong kalamnan sa ating katawan na maaring hindi man lang mag-contract kahit isang beses sa isang araw. O kaya, kung nakahiga kayong natutulog, nakatihaya o nakadapa, 2 beses lang maaring mag-tense ang kalamnan na ito bawat araw. Anong kalamnan ito? Subukan ninyong hulaan sa mga komento. Ang makakahula, karangalan at respeto ang matatanggap. Ipapakita natin. Sinusuri ko ang mga komento. Kukunti lang ang nakakakilala sa kalamnan na ito. Ipinangalan ito sa apelido ng lumikha nito, sternocleidomastoid na kalamnan. Si Ivan Petrovich Grudino-Kluchichno-Sosevidnov noong 1825 ay unang natuklasan ng kalamnan na ito sa Symposium sa St. Petersburg, taglamig, gitna ng malakas na bagyong nyebe. Kaya, ano nga ba ang sternocleidomastoid na kalamnan? Ang ibabang bahagi nito ay nagsisimula sa clavicle at sternum. Ang itaas na bahagi ay nakakabit sa mastoid process ng temporal na buto. Medyo malaki ang kalamnan na ito sa normal. Pero sa karaniwang tao, ang kapal nito ay halos kasing nipis lang ng plastik na supot ng basura. Dahil dito, hindi na nito nagagampanan ng tungkulin nito, at ang tungkulin ay napupunta sa mga kalapit na kalamnan. Ano ang mga tungkulin ng kalamnan na ito? Bukod pa sa mahalaga itong papel sa pagpapanatili ng bigat ng inyong ulo, kasama rin ito sa pag-ikot. Anong tuwirang galaw nito? Kapag parehong bahagi ang kumikilos, yumuyuko ang ulo. Pero ang pagyuko, kita nyo? Nakatayo ko, yumuyuko ang ulo ko. Walang tensyon dito. Hindi ito kasali. Kapag humiga ako ng patihaya at tinaas ang ulo ko, saka lang nagkakaroon ng tensyon. Pag-ikot. Heto, iniikot ko ang ulo ko. Kaunting-kaunti lang ang tensyon ng kalamnan na ito, halos wala. Paano natin ito ginagamit sa totoong buhay? Iniikot lang natin ang ulo. Kaunting tensyon sa kalamnan. Ito na ang pinakamatinding ginagawa nito buong araw. Kailan ba talaga ito umiigting? Kapag humiga tayo ng patihaya, sa mismong sandali na humihiga tayo, kita nyo, nakabitin ang ulo dito. Dito talaga siya napapuwersa. Pagkatapos, kapag tumayo tayo, dito rin siya napapuwersa. Ayan, humiga, tumayo. Yung mga mahilig humiga at tumayo ng paulit-ulit, sa kanila kahit paano gumagana ito buong araw. Kaya, ang sternocleidomastoid na kalamnan, mga palatandaan ng kahinaan nito. Sakit ng ulo sa bahagi ng sentido, sa bahagi ng noo. Minsan pati sa bahagi ng tainga, sakit sa kasukasuan ng sentido at pangga, pati mga sumasaling sakit dito. Bakit nangyari ito? Dahil kapag humihina ito, bukod sa mga kalamnang eskaleno, labis ding nagiging tense ang mga kalamnan na nag-aangat ng talim ng balikat na nagbibigay ng kirot na umaabot sa buong bahaging ito. May limitasyon ang paggalaw ng leeg. Para maikot ito, kailangan mong yumuko ng bahagya dahil kulang ang lakas ng sternocleidomastoid na kalamnan at baguhin ng kaunti ang anggulo ng paggalaw. Sunod naman ay pamamanhid, panghihina sa braso, pananakit sa balikat, pananakit sa braso na sumusunod sa daanan ng alinmang nerbiyo, ulnar, radial o median. Bakit ito nangyayari? Dahil sa panghihina ng sternocleidomastoid na kalamnan at sobrang paninikip ng mga scaly na kalamnan, lahat o isa sa mga ito. Dahil dito, naipit ang mga nerbyo, naapektuhan ng supply ng nerbyo sa braso, at hindi maayos gumagana ang braso. Hindi klaro ang mga dahilan at medyo pinagtatalunan. Pero may epekto pa rin kung inilalarawan ito. Kronikong sinusitis. Anong sinusitis? Pamamaga at pagmanas ng mga mucous membrane kung saan ang impeksyon ay nagiging kroniko. Anong sanhi ng pamamaga ng mucous membrane? Dahil sa kahinaan ng kalamnan, nagkakaproblema sa daloy ng dugo sa ugat at posibleng pati sa lymphatic drainage mula sa ilong at mga sinus. Madalas mangyari na kapag nakatagilid ka, isang butas ng ilong ang barado. Pagbalik ng posisyon, yung kabila naman ang nahihirapan huminga. Sa kabila nito,
parang wala namang sipon, wala ring pamamaga. Isa itong palatandaan ng problema sa daloy ng dugo sa ugat, dulot ng kahinaan ng sternocleidomastoid na kalamnan, pamamaga sa mukha. Kahinaan din ng kalamnan na ito. Nagkakaroon ng labis na pag-ipon ng likido sa bahagi ng iyong mukha. Pwede rin itong gamitin sa pagpapabata. Kapag maganda ang tono ng kalamnan, automatikong maganda rin ang tono ng mga kalamnan sa mukha. Kaya, mga kaibigan, nakikita ko na ang pananabik sa inyong mga mata. Gusto niyong malaman kung paano ito sanayin. Kaya, walang mas higit pa para sa sternocleidomastoid na kalamnan, kundi ang mabigat na ulo para sa mga ehersisyo. Kung meron kayong dagdag na pabigat tulad ng bakal o gintong ngipin o makapal na buhok, hikaw na may amber halimbawa, dagdag iyon, magiging dagdag benepisyo yon sa pagkakataong ito. Anong gagawin natin? Itataas lang ang ulo habang nakahiga sa likod. At ang bigat ng ulo, nakatumbas ng 10% ng iyong katawan, isipin mo, ay sapat na para trabahuhin ang parehong kalamnan, ang kanan at kaliwa ng sternocleidomastoid. Sa posisyong ito, normal na mapanatili mo ito nang hindi bababa sa 20 segundo. Kung hindi mo kaya ito, huwag kang lumipat sa mas mahihirap na ehersisyo. Kaya, paano mag-ensayo? Sa isang set, itataas at hahawakan natin ang ulo ng 5 hanggang 10 segundo. Ano ang mga dapat bantayan? Huwag iuko ang ulo ng ganito. Dapat medyo nakataas ang baba mo, pero huwag mo ring masyadong itutulak pa atras. Ibig sabihin, dapat manatili ang natural na posisyon ng leeg mo. Parang nakatingin ka lang sa unahan, sa malayo, parang nakatayo ka sa bukid. Tinitingnan mo ang paglubog ng araw. Gawin natin ito ng 3 hanggang 4 na set. Magpahinga ng hanggang 30 segundo sa pagitan ng bawat set. Sa susunod na yugto, kapag naging madali na sa iyo ang ehersisyo nito, pwede mo nang sanayin ng hiwalay ang kanang at kaliwang kalamnan. Para dito, itataas mo rin ang ulo mo. At dito, mas nabibigatan ng kanang kalamnan mo. Panatilihin ang posisyon na ito. Hindi kailangan labis ipihit ang ulo mo. Iikot mo ng ganito para nakaharap ang ilong mo sa mga 45 degree at sa posisyong ito, itataas mo ang ulo mo. Itataas natin at hahawakan ng ganito. Mga 5 hanggang 10 segundo rin sa isang set. Hinawakan, tapos ibinaba. Magpahinga tayo. Pwede ring salitan ang kanan at kaliwa. Itinaas din, hinawakan ng 5 hanggang 10 segundo at ibinaba. Ayan, salitan ng kanan at kaliwa. O kaya agad, sa isang side, tapos sa kabila naman. Sa susunod na hakbang, pwede ka na magdagdag ng bigat gamit ang paggalaw. Para dito, maglalagay tayo ng unan sa ilalim ng mga talim ng balikat ng ganitong paraan. Ayan, hihiga tayo. At mula sa posisyong ito, sisimulan nating itaas at ibaba ang ulo. Itaas, ibaba. Ibig sabihin, dito magkakaroon kayo ng mas malawak na galaw. At sa posisyong ito, maaari na kayong gumawa ng galaw. Dito. Kung sapat na kabigat, itinaas ninyo at ibinaba ng buo. Maghintay ng 1 segundo. Itinaas, ibinaba ng buo. Kung hindi naman mahirap gawin, maaari niyong itaas at wag nang ibaba ng buo ang ulo. Ibig sabihin, laging panatilihing tense ang mga kalamnan na ito. Inangat, ibinaba. Inangat, ibinaba. Ayan, sa simula, sapat na ang mga ehersisyong ito. Mga kaibigan, ibahagi niyo kung anong naging impresyon ninyo matapos ninyo itong subukan. O gusto niyong subukan? O nakita niyo na kung paano ko ginawa? Ano pang masasabi ko? Hanggang sa mga susunod na palabas.